We're going to be studying Psalm 119. Ayan. Ang pamagat natin pong series is The Way of the Word. So, linawin lang natin kasi madali The Way of the World. Diba yan? The Way of the Word. Yung pong paraan ng salita ng Panginoon. So, loving God and obeying His Word. Yung ating pong title page po dyan, nakikita po natin ay ayan. So, ano ba yung naging inspirasyon actually ng ating pong series po nito? So, tingnan po natin. Ayan. So, kung kilala niyo po ito pong lugar po nito, nakikita niyo po yan pag kayo po yung pumunta ng Nasugbu. Or kung, Nasugbu. Or nasa bandang Batangas, Mount Batulao. And, Mount Batulao ay, nakalimutan ko kung gaano siya kataas, pero nakarating po kami dyan sa tuktok po. Pag nakarating po kayo sa tuktok, makikita niyo po ang buong Batangas in one fell swoop. Ayan. Ang kasalanan ko actually, bakit kami napunta dyan sa anong yan? Ito pong tao na to. Yan. Ayan. Si Kuya Leo. Yan. So 6 years ago po itong pong picture po ito. Tapos, maaga niya kami inising. Sinundo kami sa sukat. Tapos, nasa sukat pa po kami niyan. Tapos, ang plano po is actually, surprise po kasi si Belle, kasi birthday niya bukas. Ayan, so, dahil birthday niya bukas, ay nag-ayas si Leo na mag-hiking daw po kami. Ang sabi niya po sa amin, easy lang. Pang beginner. Pero sa nakikita niyo po yung itsura po nung bundok, hindi po mukha siyang pang beginner at hindi siya pang beginner talaga. Medyo kailangan naka-condition ka. Siguro dapat naghahabol ka ng bata. every day ganyan. So ganung klaseng condition. Yun nga, kumbaga parang sabi sa akin ni Pastor Leo, easy lang yan, madali lang. Actually, yung kuya nga ni Bel, nung umakyat ko, nakachinelas lang kami. Todo, nakita naman po talagang todo millennial ang forma. Tapos, let me just say at this point, salamat po sa Diyos, nakarating kami. Tapos nakabalik po kami ng Maluwalhati. Ano ba ang kinalaman ko dito pong pag-hike, ng pag-akyat sa bundok, sa ating pong pag-aaral? Bakit importante na pag-aralan natin yung pinakamahabang chapter sa Bible, which is Psalm 119, which is also the longest psalm na nakasulat po sa Bible po natin. It consists of 176 verses. So, sa lahat po ng written dito po sa Biblia, siya po talaga yung pinakamahaba in terms of yung dami po ng mga verses na ano ba ang significance ng isang awit na this is essentially a love song. A love song dedicated to the Word of God. So, kung iisipin po ninyo kung yari si Moira, gumawa siya ng love song tungkol sa Philippine Constitution, papakinggan niyo kaya yun? Diba? Papakinggan mo kaya yun? Ita-download mo kaya sa Spotify? Malamang hindi. Malamang sa malamang hindi. Bakit ako makikinig sa isang kanta about batas? Diba? Ang importansya po na ating pong pag-aaral is just take a look around. So, quiet na lang. Wala po hindi ko po kayo gustong saktan, hindi ko po kayo gustong ma-offend or Pero, sino po sa atin, walang titingin po sa sa table of contents, walang titingin sa inyong app. Sino po sa atin ang nakakakilala po kay Melchizedek? Sino ba si Melchizedek? Sino si Melchizedek? Kapit-bahay namin na Sino siya? Classmate mo ng college. Okay. Sino ang nakakakabisado sa atin ang lahat ng 66 books ng Bible? Sino ang kayang hanapin ang Book of Zephaniah? Meron ba? Walang titingin walang titingin sa sa table of contents. Zephaniah in 5:4-2-1. Kaya? Meron ba? May matapang na volunteer? And
sa atin po ngayon, we like to think of ourselves as Christians who follow God, but we do not know much about His Word. Diba? Parang nanligaw, yung mga manliligaw dito, parang nanligaw kay Bebe, kasi nasabi mo na meron kayong relasyon, pero hindi mo siya kilala. Hindi mo alam kung ano yung paano siya umugali, diba? Akala mo ganito yung paborito niya, akala mo, di ba ganun tayo kapag nanliligaw tayo? Pag mga mag-asawa di ba? O mga mag-asawa dyan, di ba? Kailangan alam mo kung ano yung S ng asawa mo. Hindi ko na sasabihin ko sa yung S ng misis mo. Pero hindi nga naman si misis ang merong sumpong. Tayo mga lalaki din, meron din tayo mga sumpong, di ba? Pag tumahimik na tayo, anong ibig sabihin nun? Diba? Ano ibig sabihin nun? Kapag si misis, tuloy-tuloy ang podcast, ano ibig sabihin nun? Masaya ba siya? Diba? Hindi. Kailangan niya lang kumain. Kailangan niya lang makakain ng masarap. Ayan. We need to know the Bible. We need to know God's Word. Para mas makilala po natin ang Panginoon. Hindi dahil sa kailangan natin na maging mas mabuting tao. Diba? Kasi nga yung righteousness natin kay Kristo lang. But kung gusto natin na mas makilala ang Panginoon, paano natin siya mas sundin? Paano natin siya tutularan si Kristo? We need to go back to the Scripture. We need to go back to the Bible. Kailangan binabasa po natin ang Biblia at sinusunod po natin. Sabi po sa Matthew 7:13-14, maluwag at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, pero ang daan patungo sa buhay ay maliit at nakikot. In many ways, yung aming pong pag-akit po sa mga patulaw, may mga portion po doon na bangin pa loto, konting tapak mo lang, laglag ka na, di ba? So, magiging kwento ka na lang, magiging alaman ka. And, minsan, hindi lang kwento, talagang pwede natin ikamatay, pwede mong ikadisgrasya. So, yung ating pong pag-aaral ng Psalm 119, we will start po with the way of obedience. Ayan. Sige. O yan, dyan na tayo. Ano ba yung konting background po about Psalm 119? Isa siyang awit, isa siyang tuda. Ang topic niya or tema niya is about the Torah, which is the law. Ang equivalent po sa atin ngayon is yung first 5 books of the Old Testament. Torah literally means instruction. Kasi iniisip natin kaagad na kapag law, rules, bawal ito, ganyan. We need to think or we need to understand na kaya ibinigay ang rules is actually for the benefit of the people. Para hindi sila magkasakitan, hindi nila masaktan ng bawat isa. At matuto din sila kung paano makarelate sa Panginoon. Remember, at this point, binigay ng Panginoon yung law sa mga Israelita dahil meron silang relationship. Diba? In the same way na tayo, bilang pamilya, sa pamilya, ano ba yung mga rules ninyo? Bawal sigawan si nanay. Diba? Meron ba kayo na yung mga anak nyo, hinahayaan nyo naman na sigawan, Hoy! Hoy, Carlota! Magluto ka na, gutom na ako. Papayagan nyo ba na ganun yung ano? Panahon po namin, which is not so very long ago, kapag tinry namin sinigawan ng nanay namin, pingot ang katapat mo. Yun yung magaang na parusa, pingot. Pero pili ka, hanger, tsinelas, sinturon, di ba? Patpat, di ba? Pili ka kung anong choose your weapon, di ba? We need rules to set the relationship, diba? To set na paano ba tayo magre-relate sa bawat isa. And that is what the Torah is about. Psalm 119 celebrates God giving His covenant instructions to His people. So dahil nagkasundo tayo, ako magiging Diyos nyo, kayo magiging bansa ko, ay ito yung magiging kasunduan natin. Ganito tayo magre-relate sa bawat isa. Another thing about Psalm 119 is it is written in acrostic form.
Kung titingnan po ninyo sa inyo po mga Bible, every other 8 stanzas, merong nakasulat po dyan. Si Aleph, si Beth, si Gimel. So, sino ba itong mga to? These are actually the letters of the Hebrew alphabet. So, there are 22 stanzas, each corresponding to a letter of the Hebrew alphabet. And, kasi English na po itong binabasa po natin. Pero kung babasahin niyo po siya in original Hebrew, ito po yung napaka-astig dito sa poem na ito. Ito pong awit po na ito is an acrostic poem. So, ibig sabihin, first stanza, di ba, Aleph. Kada isang verse nun nagsisimula sa letter na Aleph. Di ba? So, imagine niyo yung disiplina na yung nagsulat ito. Hindi po natin alam kung sino po yung author. Hindi rin ni-reveal. Pero imagine po niyo yung disiplina ng author na kailangan, dahil awit siya, meron pong metro kada line. The same way that our songs, kailangan meron siyang may meter kada linya. For example, anong kanta ba? One song, get some for later. Diba? Gotta get that potato. Wala mga dito, wala mga SB19. Pero, yun, kailangan meron siyang, kundi mawawala siya sa magiging kwinyas po kayo. Sorry. Pero yun yung yun yung idea. May metro, tapos kada linya yan, yung kada start niyan, starts with the same letter per stanza. Okay? While the format may be limiting, pero imagine the discipline required to create a masterpiece like this. Another thing here is, yung nabasa po ni Kuya Archie kanina dito, verse 4, you have commanded your precepts to be kept diligently. Yung word na Hebrew word for precepts, which means what God has appointed to be done. Itinakdak ng Diyos para isagawa. Yun po ang ibig sabihin po ng precept. Pero yung the Hebrew word, pikutim, okay, appears only in the Psalms, and especially dito po sa Psalm 119. Dito lang siya ginamit. So, ano ba yung Aleph? Sino ba si Aleph? Ito po ang itsura po ng Aleph when it is written. And when it is printed also. It is the first letter of the Hebrew alphabet. And in pictograph, kapag dinrawing po siya in picture form, ang magiging kalabasan po niya is ganito, yung ox. Para po siyang paka. And if you look closely, yung itsura niya po is what, ang equivalent po niya is the letter alpha, the Greek alphabet. And konting pa, we have the letter A. Diba? So, Aleph, as the first letter of the Hebrew alphabet, also symbolizes the beginning. Na yung siya ang simula siya ang simula ng lahat. Diba? The value of the parts of the letter alphabet, yung kada isang stroke po niya, meron po siyang value. And, interestingly, yung value nyo po is equal to the parts of the word Yahweh or Yehovah, which is the Hebrew name for God. Okay? So, Aleph, God, di ba? It is also silent in pronunciation. May isang kwento po dyan na bakit daw siya yung unang letter ng alphabet ayon sa mga Hudyo. Kasi daw, dahil silent siya in pronunciation, tinakda daw ni God na siya yung mauna kasi hindi daw siya nagmamarunong. So siya yung hindi siya nagmamaganda. Yan. Silent in pronunciation, it appears at the start of several names for God. For example, si El, Elohim, which is the mighty one, Adonai, Lord, Adon Olam, eternal Lord, and Adir, or mighty or strong. Also, the Hebrew word for man is Adam, which is made up of dam, meaning blood, and Aleph, which represents God. So, yung pong divine na work ng Panginoon sa buhay natin. That is what the word Adam means, divine breath. Diba? One that is breathed upon, flesh and blood that is breathed upon by God. Diba? So, kaya literal na sinasabi ng tao ay sa wangis ng Diyos because of the word Adam. Now, ano ba ang way of obedience?
na keeping all of these things in mind about this passage na ating pong pag-aaralan ngayon, yung binasa po ni Kuya Archus para sa atin today. Ano ngayon ang silbi or significance ng way of obedience? What is the way of obedience to God according to the Bible? The first is that the way of obedience brings blessing. Uy, blessing. Gusto natin yan, di ba? Blessing is defined as enjoying or receiving God's favor. Sabi sa Psalm chapter 1, verse 1, di ba? Yung binasa po natin kanina sa ating pong call to worship, is that blessed is the man, di ba, who does not walk in the way of sinners, di ba? Kailangan ko lang siyang ayun yung magbukas. Anyway, di ba? Blessing is defined as enjoying or receiving God's favor. Ano bang favor ito? Ibig ba sabihin lahat ng pinray mo, lahat ng hilingin natin sa Panginoon, ibibigay niya sa atin? Lahat ng gusto natin, ibibigay ng Diyos? Hindi po. Favor does not work that way. Biblical favor does not work that way. For example, si Kristo, sabi niya dito sa Luke 22, verse 42, Father, if you are willing, please take this cup of suffering away from me. Yet, I want your will to be done, not mine. Diba? So, kung si Kristo mismo na anak ng Diyos, siya na nga, diba? Sabi niya, Lord, Ama, kung pwede, huwag ko na lang pong danasin ito. Alam niya kung gaano kahirap nung dadanasin niya on the way of the cross. Alam niya kung ano yung hirap ng crucifixion and yung implication na dahil dala-dala niya ang kasalanan ng buong sangkatauhan, pwede siyang mahiwalay mula sa presensya ng kanyang Ama. Hindi niya kaya yon. So, sinabi niya na, kumbaga parang yung mga anak ninyo, sabi niya, Pa, pwede ba huwag mo na akong parusahan, Pa. Diba? Hindi ko naman po sinasadya yun. Hindi naman yung sinasabi ni Kristo na hindi niya sinasadya. But He knew the burden of taking our place. Yung siya yung mamamatay para po sa ating mga kasalanan. Kasi sinabi niya sa Ama niya yun. Sabi niya, Ama, hindi ko po kaya ito, mahirap. Pwede bang palampasin niya na lang po? Pero ang Diyos Ama, sa pagmamahal niya, pwede niya masabi niya, sige anak, hayaan na lang sila mamatay. Di ba? Pwede niya sabihin na gano'n na lang eh. Pero, ang misteryo ng ating mga kaligtasan at ang misteryo ng pagmamahal ng Panginoon, yet not my will, yet I want your will to be done, not mine. Masundan po yung inyong pong kagustuhan, hindi yung sarili mong kagustuhan. Diba? Kung sa favor lang, pwede naman actually ibigay ng Panginoon na ito ganyan eh. Pero hindi ganon ang plano ng Panginoon. Ang paghihirap ni Jesus ang susi para maranasan natin ang blessing na tayo po ay mapatawad. Ang blessing na tayo po ay maging kabahagi ng pamilya ng Diyos. Sa makatuwid, ang blessing ay favor ng Diyos ayon sa kanyang kalooban, hindi sa kagustuhan po natin. Meron kasi yung lagi pet peeve ko po ito, pasensya din ako. Pero yung mga napapanood natin sa Reels, sa YouTube, yung mga celebrity na nag-interview, sabi, what's your favorite verse ba? Tapos sasabihin nung celebrity, my favorite verse is teach a man to fish and you will feed him for a day. Teach a man, give him a fish, diba? And you will feed him for a day. Teach a man to fish and you will feed him for life. So inisip ko, anong verse yun sa Bible? Diba? Saan na yung Bible niya nakita yun? Pero, kumbaga parang we equate God's favor with everything going right in our lives. It does not necessarily mean that way. God's favor was upon Christ even as He suffered on the cross. Kasi yun yung plano niya para maging posible yung ating pong kaligtasan. Yung ibig ba sabihin na hindi na tayo maghihirap? Hindi. Yung paghihirap po natin dito sa lupang ito, pansamantala na lang yan. Nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng purpose yung mga paghihirap natin dahil kay Kristo, dahil sa Kanya pong ginawa sa krus.
Yung pong mga paghihirap na dinanas po ninyo sa buhay, nagkakaroon ng purpose, pwede pong i-redeem ng Panginoon. Yung sa nanay ko po, yung sa ate namin, si Ate Puri, ayan, di ba? Na naging single siya. Naging single siya, pero tangan-tangan niya yung apat na malalaking bulas na malalakas kumain. Especially yung pangatlo, na pinalaki niya ng mag-isa sa tulong ng kanyang mga kapamilya. We could have become bitter. Pwede kami magalit sa Panginoon, di ba? Pwede kami magreklamo na, Lord, bakit mo kami ginanyan na pinaghirapan ng ganyan? Pero sa biyaya ng Panginoon, ito po ako. Sarap po. Di ba? And hindi ko ito pinagmamayabang dahil mabait ang aking nanay, which she is. Oo. Minsan nasungit, minsan hindi mo dahil nanonood siya ng K-drama. Pero, kumbaga parang ito ay dahil sa kabutihan mo ng Panginoon. Pwede niyang i-redeem yung ating pong mga kwento, yung ating pong mga dinanas. Ang blessing in the eyes of God, blessing in God's economy is this. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi po siya pinagbabawal ng batas. Sabi po ni Paul. God promised to supply our material needs. Kasama po yun. But it does not necessarily mean living an easy and comfortable life. Obedience to God's word by following what it says brings blessing as evidenced by the fruit of the Spirit. So ano pong ibig sabihin po dito para sa atin? Yung pagpapala ng Diyos na tayo po ay manatiling walang bahid. To walk blameless sa araw-araw po na pamumuhay. Na hindi natin na-realize that to be walking blamelessly sa Panginoon, yun po yung blessing niya, yung favor niya po pa po sa atin. Kasi ibig sabihin, pwede tayong mamuhay living a fulfilled life. Hindi mo kailangang ma-achieve. Diba? Notorious tayo mga Asian parents eh. Lagi tayong nasasabihin na kailangan kapag Asian, oh, you're Asian! Lagi na sa mga kwento sa mga US na pag nalaman na Asian yung parent mo, ang expectation sa'yo kaagad, magaling ka sa math. Diba? Tapos pangalawa, ang grade mo lahat, hindi ka bababa ng 80. Hindi ka bababa ng 75. O, kailangan lahat, ganito lahat yung expectation sa'yo na wala mo akong kasi pinalaki din mo. na kailangan top 1 ka. Nga po intense po yung competition po namin po mga kapatid. Sobrang intense ng competition, yung bunso po namin. Ayun na lang, gusto niya lang maglaro. Pero kumbaga parang, excellence to strive, this excellence is actually good. Kasi pag hinayaan din natin yung ating mga anak na yung ganyan ka na lang, di ba? Parang yung, gusto mo ba na ganyan lang yung sense ng buhay mo? Baka maging pabigat ka, ganyan. Hindi na naman siya magandang di ba? Pero living a fulfilled life, even if we do not succeed like yung expectation sa atin po ng mundo, we are still living a fulfilled life. Sabi dito, mapalad ang sumusunod sa kanyang patakaran, buong pusong naghahanap sa kanyang kalooban. Ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap. They are living fulfilled lives. Ito yung buhay na wala kang what if. Di ba? Yung kahit na, alam mo, ganito yung inabot ng buhay mo, pero hindi ka nagsisisi na nakarating ka or dinala ka ng Panginoon dito. Dahil ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito ay nagdudulot sa atin ng peace. And peace of mind, diba? Peace of heart is very, very important sa atin ng panahon ngayon. Diba? Kaya kung gusto mo actually na, kung gusto mo talaga mag-succeed sa panahon na ito, mag-aaral ka ng psychology. Diba? ang daming kasi nagkakasakit ng mental na mga ganyan issues. Hindi man po, sorry. Hindi ko na
pagkakitaan yung mga may sakit, Pero, kumbaga, parang, yun yung trend ngayon. Yun yung nakikita natin na sobrang ang daming may mental struggles. And if you want to help people na struggling with mental struggles nila, that's a good thing. Diba? Pero yung peace of mind, diba? Peace of heart, kapayapaan sa kalooban, hindi natin siya makukuha ng pansariling or sariling inisip lang natin. Yung uminom ka na ng ganyan. Yes, holistic ang ating we also need, or rather, kailangan po natin yung peace na nanggagaling po, the peace that is beyond all understanding na nagmumula po sa ating Panginoon. And peace comes with following Christ, obeying Christ, living not a perfect life, but living blamelessly sa harap po ng Panginoon at sa harap ng mga tao. Pangalawa, the way of obedience keeps us in God's righteousness. Ang tayo po ay sumusunod sa Panginoon, tayo po ay nananatili sa Kanyang katuwiran. Since time na natuto po ang mga tao na sumamba, humiling sa mga kapangyarihan na mas mataas po sa kanila, one emotion has always stood out. Throughout all civilizations, kung sisiyasatin po natin ang mga pagkilos po ng mga sibilisasyon, one motivation has motivated people more than most. And that is fear. Yung takot ka na maungusan ka ng kapitbahay mo, kaya aagawin mo aagawin mo yung bakanting lote. Diba? Takot ka na yung katrabaho mo, siya yung maunang mo-promote. So gagawa ka ng paraan, diba? Ng pailalim para maunahan mo siya. Yung takot ka na merong weapons of mass destruction na wala naman sa bakuran ng katabing bansa, di ba? Takot ka na yung ekonomiya nila, kakainin yung ekonomiya mo, kaya mag-aano ka ng mga tarifa. Tatanggalin mo yung privileges, tatanggalin mo ang immigration, tatanggalin mo ng ganyan-ganyan, para sabihin mo that we will make this nation great again. Di ba? Fear. Fear motivates us more than anything. And sa worship po ng mga tao, ang mga tao ay takot sila na kapag meron silang nagawa na hindi ayon sa Diyos na kanilang sinasamba, malulugi ang kanilang negosyo. Magkakasakit yung kanilang mga kapamilya. Magkakaroon ng tagduyot, masisira ang lahat ng ani, maghihirap tayo. Kaya ang mga tao, they are willing to go as much as offering their children to the fire. Nung time po nitong Samis, they would go as far as offering their children to the fire para lang yung sinasamba nila, makuha nila yung favor. Na yung takot sa kanilang puso mahigsan. Which is why for the author of Psalm 119, sinabi niya na, "Oh, that my ways may be steadfast in keeping your statutes." Napakalaking ginhawa, napakalaking revelation na yung pagsunod sa Diyos ay nagpapanatili po sa atin in keeping with His righteousness. Sabi sa Romans 8, verse 1, "There's therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Ibig sabihin, kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, kung ikaw ay sumusunod sa Kanya, nagtitiwala kay Kristo bilang Diyos, bilang tagapagligtas, sumusunod ka sa Kanya. Yung kaligtasan na meron ka sa buhay mo, hindi yun mawawala. Hindi yun kailangan i-renew every year. Hindi ka kailangan pumila sa HOA, tapos mag-apply ng ganito karaming requirements, kumuha ng ganito, ganyan-ganyan, para sabihin ng Panginoon na, ayan, na-renew na yung salvation mo. Hindi natin kailangan gawin yun because God has assured our righteousness and our salvation in Christ. We no longer have to live in fear. Sabi sa 2 Timothy 1 verse 7, sabi ni Paul kay Timoteo, "For God gave us a spirit not of fear." Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng takot na, "Lord, nagsinungaling ako ngayon, baka bukas hindi mo na ako anak." Hindi. Diba? Pwede tayong humingi ng tawad. Diba?
Na baka yung sinungaling natin, yung pagsisinungaling natin, hindi nakabuti, di ba? Kunyari, yung kasama mo sa bahay, bumili ng Shopee. Sorry, wala talaga akong pinapatamaan. Bumili ng Shopee, hindi alam ng asawa niya. Di ba? Sa budget ba to? Di ba? So, isusumbong mo ba? Isusumbong mo ba? Or ano? Quiet ka na lang, di ba? Kumbaga parang ang kaligtasan po natin, hindi siya nawawala. God assures that our salvation, our righteousness, remains in Christ. Kung tayo ay nananalig kay Kristo, hindi natin kailangan matakot na baka bukas wala na yung kaligtasan natin, wala na yung righteousness natin. Ang ating patuloy na pagsunod sa Diyos ay patunay para sa atin na tayo ay pinapanatili ng Diyos sa kanyang katuwiran. Kung ikaw, nakokonsensya ka pa sa ginagawa mo, ay, nasigawan ko yung anak ko. Ay, nadugas ko yung time card ko, yung report. Diba? Pagka ikaw, kinatabla ka pa ng konsensya mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Pasalamat ka sa Panginoon. Ibig sabihin, ang kanyang Holy Spirit gumagawa pa sa ating mga buhay. Pagka dumating na sa point na, okay lang yan. Okay na to. Diba? Pagka dumating na tayo sa point na gano'n na hindi na tayo tinakablan, yun, nakakatakot na po yun. Sabi ng isang kasabihan, only dead fish swim with the current. Yung mga patay na isda lang ang inaanod ng ilog. So kung tayo ay nagkakaroon pa ng sabi nga may isang tanong na, ano ba yung kasalanan sa Holy Spirit na hindi mo mapatawad? Kung nag-aalala ka pa na, yun nga, Lord, nagkasalayan ako against sa Holy Spirit, pasalamat ka sa Panginoon. Ibig sabihin, gumagawa pa ang Diyos sa ating mga buhay. So ano pong ibig sabihin po ng kung tayo po ay binigyan ng righteousness sa Panginoon while we are following the way of obedience, ibig sabihin, mas nagiging confident po tayo in our trust in Christ. Dahil tayo po pinatawad, tayo ay malayang mamuhay ng ayon sa kagustuhan ng Diyos. And we can read it here, di ba? Sabi dito, kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan pa man kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. And I think this is one of the more important things po na ipinangako sa atin ng Panginoon na hindi tayo mapapahiya sa Kanya. Hindi niya tayo mapapahiya. Sometimes kasi the problem lies in how we want to interpret the Bible according to sa kagustuhan natin. Hindi tayo dapat yung nag-a-adjust. Doon sa sinasabi po ng Biblia, hindi si God ang mag-a-adjust para sa atin. Meron pong isang kwento. Meron isang preacher, nag-i-street preaching siya. So sinasabi niya na, you have to believe in Jesus. Jesus loves you. Jesus has forgiven your sin. Tapos meron biglang lumapit sa kanyang lalaki. Inaagaw sa kanya yung mic. Sabi sa kanya, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi totoo yung Jesus mo. Jesus is not real. Jesus is not real. Kasi kung totoo si Jesus, may girlfriend na ako. So sabi ng preacher, okay ka lang. Okay ka lang. Na nakabase yung pagkilala mo sa Panginoon dahil sa meron ka lang gusto. Sabi ng preacher, brother, Jesus is real. He is absolutely real. You don't have a girlfriend because you're ugly. Tapos nung hamo niya, kulang ka na sa ligo, pare. Di ba? Kaya walang gusto lumapit sa iyo kasi nag-itsura mo eh. Hindi ka talaga kaaya-aya, di ba? Iwas talaga mga babae sa iyo. Di ba? Na we tend to think na kapag meron tayong verses na pinakahawakan, ganyan, na ay ibibigay sa akin ni Lord kasi nakabisado ka ng verse na ito. Di ba? But our confidence means that kung meron tayong confidence, ay dahil alam natin na sa araw-araw, yung righteousness na binibigay po sa atin ng Panginoon, yun po yung nagbabago po sa atin. Na alam natin na binabago ng Panginoon yung buhay natin, binabago ng Panginoon yung ugali po natin, di ba? Kung dati nasisigawan natin yung mga anak natin, medyo konti na lang, di ba? Dapat nababawasan yun. Yung mga podcast sa ating mga anak, di ba? Kung nawawala yung confidence natin sa pagsunod sa Diyos, siyasatin natin, ano ba yung confidence natin? Saan ba talaga nakatuon? Doon sa sitwasyon na nakukuha natin yung gusto natin?
Or ito ba yung pagtitiwala sa kagustuhan ng Diyos? Di ba? Kasi oras na hindi natin makuha yung gusto natin, nawawala tayo ng confidence sa Diyos at sa Kanyang salita. So kung namumuhay tayo ng may pagsunod, the way of obedience to God, we can be confident sa kagustuhan niya. We know that we learn na kaya ako nilagay ng Panginoon sa ganitong trabaho ay dahil sa purpose ng Panginoon. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga tao sa paligid. Pangatlo, the way of obedience teaches us to worship and to worship God alone. Kung ang pagsunod natin sa Diyos, nagbibigay sa atin ng blessing, nagbibigay ng favor, nagbibigay sa atin ng righteousness sa Panginoon, kailangan na also natin na malaman na ang purpose ng lahat ng ito is to bring back worship sa ating pong Diyos. Worship is not obligation. Kasi madalas yun nga, sa dati nating nakagisan na faith, na parang, linggo na naman, pwede na akong matulog. Pero sige, pumunta ako ganitong simbahan. Tapos, yung hindi mo na antayin yung homily, di ba? O sige, nakatapak na ako, punta na ako sa model. Di ba? Punta na ako sa ganitong ganyan. Hindi po obligasyon ang worship na hinihingi sa atin ng Panginoon. But worship that is built on love. Yung pagmamahal mo natin sa Kanya. Worship allows us to express our love and our gratitude to God for who He is and for all that He has done for us. Madalas iniisip natin ang worship, magiging mabait lang ako ngayon dito, tapos bukas, back to business as usual. Actually, kung ganito yung ating pong mindset, we are not worshiping God, we are worshiping ourselves. Kasi ginagawa natin na yung lahat ng ginagawa natin sa linggo, yung ginagawa natin na, yun nga, tinuturing natin na, Lord, ginawa ko na para sa inyo, dapat gawin mo din para sa akin. The Bible actually teaches that to worship and to obey God is our ultimate purpose. Sabi sa Ecclesiastes 12:13, the end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yung fear God dito and keep His commandments is not just yung susundin mo yung lahat na nakasulat dito, but it is actually an act of worship. Yung naging natural na sa atin, hindi siya nagiging obligasyon. Ang ating response sa salita ng Diyos, dapat lagi siyang worship. Pwede natin siyang sabihin na 4 P's. Yeah. 4 P's dapat ang tugon natin sa Panginoon. Pasasalamat, pananalangin, pagpupuri, at pagkilala sa Kanyang kadakilaan. Sabi din sa Psalm 119 dapat to, verse 7. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok, buong pusong magpupuri, pupurihin kitang lubos. Makakaasa tayo na sa ating pagsunod on the way of obedience. Diba? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Ngayon yung pagsunod natin, pagsama natin sa Diyos, yun yung actually yung assurance niya para po sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo hahayaan na mapahiya. Diba? Yun nga yung pinakahawakan ko actually, na kaya din tayo nandito sa lugar na ito is because I believe that God wants us to be a testimony. Maging patotoo sa paligid po natin, sa ating pong landowner, sa ating pong building owner, na makita po nila kung gaano po kadakila ang Diyos na sinasamba po natin. Sabi ng Psalm 119 verse 8, ang lahat ng iyong utos, sisikapin mong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. And then sa 2 Timothy 2 verse 13, sinabi that even if we are nagkakamali po tayo, napukulang po tayo sa Panginoon, He remains faithful. Our God remains faithful. So, balik po tayo dun sa kwento po ng aming pong pag-akyat. Gusto ko lang naman umakyat, bakit mga ganyan mga picture, di ba? Then, actually, huwag yan natigman. Kasi ganito. Yung itsura na parang hindi mukhang haggard. Pero, akala mo malapit lang dyan. Siguro from here to there, nabot pa kami ng mga sa oras. Kasi ang tarik.
ito, yan, yung ano yan. Matarik po siya. May point po the I think yung sa hindi ko maalala kung nasa peak 7 po ito. There are 10 peaks sa Mount Batulao. Yung peak 10 yung pinakamataas. So I think this is 7 or 6. I think sa peak 5, merong point doon na gumagapang kami. Kasi maaga po kami umalis eh. I think around, ang jump off namin mga around 4:30 in the morning. Tapos, umakit kami dun sa parte ngayon ng bundok, ang dilim-dilim. Makikita mo lang yung nasa, kung may flashlight kami sa ulo, kung saan yung ilaw mo, yun lang yung makikita mo. Tapos, pagdating, meron kaming guide, ang pangalan ng guide namin, si John Lloyd. No joke ha, no joke. John Lloyd talaga yung actual na pangalan niya. Tapos, sabi niya sa amin, pagdating doon sa may peak 5 nga siguro yun, sabi niya sa amin, oh, dadapa po kayo, gagapang po kayo. Sabi namin, bakit? Bakit? Buti na lang, gumabang kaming lahat. Kasi pagdating namin sa portion na yun, lakas ng hangin. Tapos ang dilim-dilim. So kailangan talagang kumapit ka doon sa mga bato para maka-traverse ka. Sobrang lakas ng hangin. Tapos nung pabalik na kami, nung nakita namin, kaya wala na tayo pinagapang. Bangin. So buti na lang din madilim. Buti na wala kami makikita. Tapos habang gumagapang kami doon, you only keep to what's the way before you. Sige po. Pakita mo namin yung daan. So may mga parts ng daan na ganito, ganyan. Pero kahit na ganyan yan, ito manipis lang po yan. Mga ganito, manipis. Tapos konting ano mo dyan, bangin po yan. Ito yung part na yun na gumagapang po kami sa batuhan. Yung may mga parts ng bato na medyo matulis, pwede kang masugatan. Makikita mo niyo dyan na, talaga, pwede ka talagang maging alawat, pwede kang maging kwento. Pero, ito po yung reward dyan. The view. The view from the top. Na, ito po yung kuha ko, this was around 2 minutes after sunrise. Simula nung hindi ko na sinamay pero nakita namin yung talagang umaangat yung araw na bumubuka pong liwayway. Ganda-ganda po yung And these are moments na yung kapag nakita mo kung gaano kaganda ang creation ng Panginoon. Ito yung mga panahon na talagang mapapaan kayo. Wow, ang galing ng Diyos. Ang galing-galing ng Diyos. Yung naglalakad ka na yung may stars sa ibabaw, tapos maririnig mo na yung mga birds, di ba ganyan? Next week, badalaw tayo. Parang ano yun, no? Pero hindi ko alam kung uulitin ko. Nakakadala ko talaga yung experience. Sige po. Ayan. So, yan po. Yan po yung the view from the top. Yan po yung itsura na kunyari hindi nalulula, pero talaga ang taas niyan. Nagkukunwaring hindi nalulula yan. Pero, ayan, peak 10. So, kitang ang lawak po ng makikita po ninyo dyan. Malakas po actually yung hangin, kaya medyo nakaganyan sa at sa sir yung paa ko. Sobrang intense din po actually nung paglalakad. Si Kat, nung umakit po kami, buo yung sapatos niya. Pagbalik namin sa base camp, wala na. Nakabuka lang na yung sapatos niya. It was very intense. It was all the way talaga sisisi namin si Leo. Sabi, Leo, bakit kami ginagawa niya? Tapos, hindi ko na rin po sinama dito sa picture, pero before nitong eksena nito, pagdating namin sa bigla naglabas si Leo ng cake. Tsaka, kahit na napakalakas na hangin, nagsindi siya ng kandila. Pinili niya talaga mahal. Tapos si Teacher Ben naman, diba? Gagawin mo yun kasi mahal mo eh. Diba? Gagawin mo yun dahil mahal mo. And that is actually like our journey with Christ. Susundin mo siya dahil mahal mo siya. Hindi dahil sa nakikiligtan tayo. Our way of obedience is narrow. At times we can fall by the side.
Sometimes, hindi lang sometimes, madalas napapagod tayo. Diba? Climb na talaga siya eh. Pero sa ating pong paglalakbay in obedience to Christ, we can rest in the assurance that He is with us. Kasama po natin siya. Siya yung nangunguna sa ating pong paglalakbay. Siya yung nangunguna sa ating daan. Pag tayo ay nalaglag sa gilid, siya rin ang sumasalo sa atin. We can be sure that He will make sure na makarating tayo dun sa tuktok kasama siya para ma-enjoy natin yung view, para ma-enjoy po natin yung presensya niya. And how is this possible? By following the way of His Word. Tandaan po natin that the way of obedience brings blessing. Sige sa atin natin kung sumusunod ba tayo kay Kristo dahil sa paghahangad na may makuha tayo or dahil pasasalamat sa Kanyang biyaya sa atin. The way of obedience keeps us in God's righteousness. Yung pagsunod ba natin batay sa standard ng Diyos o sa sarili natin interpretation? Tandaan po natin that the way of obedience teaches us to worship God alone. Yung buong pagsunod natin kay Kristo, may pagsamba sa Kanya na napipilitan lang. Tandaan po natin that the way of obedience is not easy. Pero, nangako po ang Panginoon, nasasamahan po tayo. So, dalangin po that may we experience His blessing and may we stand confident sa katuwiran na binigay po sa atin ng Kristo. Para masamba natin that we may worship God with all our heart, mind, soul, and whole being. Jesus invites us to come, follow Him on the way of obedience. Iniimbitahan niya po bawat isa po sa atin. Iwan yung lahat ng ating mga bagahe. Diba nga? Yung lagi natin yung lagi natin pagkakamali na, tsaka muna ako mag-church, ayusin mo muna yung buhay ko. Kapatid, hindi po pwede yun. It doesn't work that way. Dahil church is a hospital, diba? Church is a hospital where Jesus is our doctor. Kailangan natin lumapit sa Kanya, kailangan natin lumapit sa bawat isa para tayo po ay manatili sa ating pong way of obedience sa Kanya. Sa halip na pasanin natin yung ating pong burdens in our own. Jesus calls us to come follow Him. Take up your cross and follow Him. Hindi po ibig sabihin na talagang magpapakahirap ka na lang. But rather, to take up one's cross means na talikuran natin yung ating kasalanan, magtiwala tayo sa pangunguna ni Kristo sa bawat araw. Until we reach eternity na kasama po natin siya. Manalangin po tayo.